Ikaw ba ang nakatira sa bahay na yan? At sino pang mga kasama mo? Sambit ng isa sa mga lalaki. Bakit nyo tinatanong? At ano ang kailangan nyo? Bakit nyo kami ginagambala rito? Matapang na sagot naman ni Samantha. Napangisi ang lalaking nagsalita. Mukhang matapang ka. Hindi ka ba natatakot sa amin? Mag-isa ka lang at marami kami. O baka naman may iba ka pang kasama sa bahay na yon. Pwede ba namin siyang makilala? Mas maganda sana kung babae rin at maganda. Yung dalaga. Hindi na kagaya mo. Medyo maedad ka na kasi. Pero pwede pa naman pagtiyagaan. Saad ng lalaki saka nagtawanan. Tila na insulto naman si Samantha ron. Hindi para sa kanya, kundi para kay Amaya na tila binabastos ng mga ito. Kung ako sa inyo, umalis na kayo hanggat nakakapagtimpi pa ako. At huwag niyong binabastos ang anak ko kung ayaw niyong dito na kayo mamaalam. Asik ni Samantha na unti-unti na namang nilulukob ng galit. Ngunit imbis na masindak ang mga lalaki at muli pang nagtawanan ng mga ito. May anak ka pala. Baka naman pwede mong ipakilala sa amin. At pwede bang huwag mo kaming tinatakot? Kinikilabutan na kasi ako eh. Wika pa ng lalaki na siya ring unang nagsalita. Sabi nagtawanan muli. Bibilang ako ng 3. Umalis na kayo rito. Saad ni Samantha. Ngunit hindi nakikinig ang mga armadong lalaki. Habang nagbibilang siya ay lumalapit dito. At lalo pa siyang inaasara. 3. Huling bilang ni Samantha. Nagulat na lamang ang lahat ng biglang tumalsik ang lalaki sa harapan nila na may hindi naman kalayuan. Pagkatapos ay unti-unti siyang nagpalit ng anyo bilang isang aswang. Iyon ang unang beses na nagpalit siya ng anyo mula nang alagaan niya si Amaya. Kinalimutan niya na kasi ang pagiging aswang dahil kay Amaya. Mga ligaw na hayop na lamang ang kanyang kinakain tuwing hinahanap ng kanyang sikmura ang mga laman loob at hilaw na karne. Ngunit imbis na tao ay karne ng mga ligaw na hayop ang kanyang kinakain. Kahit papaano ay naiibsan naman ang pangangailangan ng kanyang katawan bilang isang aswang. Ngunit sa tuwing kumakain siya ng laman loob ay nasaan yung tao pa rin siya. Hindi kagaya ngayon na talagang muli siyang nagpalit anyo. Binalaan ko na kayo, ngunit hindi kayo nakinig, kaya magdusa kayo ngayon. Asik ni Samantha at saka malakas na inampas niya ang mga lalaki gamit ang kanyang malalaking pakpak at saka isa-isang pinagbubugbog ang mga ito. Lumalaban man ang mga ito ngunit sadyang mas malakas ang puwersa ni Samantha kumpara sa kanila. Nagpaputok pa ng baril ang isa sa mga lalaking yon at natamaan ng daplis si Samantha sa kanyang braso pero hindi yun naging dahilan para umatras siya. Hinabol niya ang mga ito dahil nagtatangka pang tumakas. Ngunit hindi yun hinayaan ni Samantha dahil alam niya kapag nakatakas ang isa sa mga yon ay manganganib ang kanilang buhay ni Amaya. Kaya naman hindi niya tinantanan ang mga ito hanggang sa hindi niya mapaslang. 2 na lamang naman ang mga ito dahil napaslang na niya ang 3. Hindi nagtagal ay nahuli niya ang isa at inilipad kasama niya. Bitiwan mo ko! Halimo ka! Hindi ako natatakot sa iyo! Saad ng lalaki na nagtatapang-tapangan pa rin kahit ang totoo'y umiihin ito sa kanyang salawal dahil sa labis na takot. Ganon ba? E di sige. Wika ni Samantha at binitiwan niya ang lalaki dahilan upang mahulog ito. Medyo mataas rin ang kinabagsakan nito kaya tiyak rin ang kamatayan rito. Habang ang isa naman ay dahil sa sobrang takot na baka maabutan siya ng aswang ay hindi na nito namalayan ang kanyang dinaraanan at dahil sa bilis ng takbo niya ay hindi na siya nakapagbalanse upang hindi mahulog sa mataas na bangin. Sa huli na uwi rin siya sa katapusan. Nang masiguro ni Samantha na wala na ang dalawa ay binalikan niya ang katawan ng 3 lalaki at ibinaon na lamang ito. Tila naaakit pa nga siya na kainin ang puso ng mga ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil kapag ginawa niya yon ay baka bumalik na naman ang pagkamatako niya sa laman loob ng tao kagaya nun.
Nagbago na siya dahil kay Amaya, ngunit sa oras na magtatangka muli sa kanila handa siyang magpalit anyo bilang aswang upang protektahan ang kanyang anak na si Amaya. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa, ay inayos na muna niya ang sarili at saka bumalik na sa kanilang bahay. Nakita niyang maimbing pa rin natutulog si Amaya na ipinagpasalamat niya naman dahil wala itong alam sa nangyari. Wala rin kasing alam si Amaya sa tunay niyang pagkatao. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang mag-ina, ay napansin ng dalaga na parang may sugat ang kanyang ina sa may braso nito. Kaya naman lumapit siya tinignan iyon at tama nga siya. "Saan po galing ito, inay? Bakit may sugat kayo?" tanong ng dalaga. Hindi naman agad nakasagot si Samantha. Naalala niyang nadaplisan nga pala siya ng bala ng baril noong nakipaglaban siya sa mga armadong lalaki kagabi. "Wala yan anak, siguro'y nasabit lang yan sa mga matutulis na kahoy noong pag-uwi ko rito kahapon. Huwag mo na lang yung pansinin. Malit lang naman yan, kumain na tayo." Saad ni Samantha. Napapuntong hininga na lamang ang dalaga at saka muli nang bumalik sa pagkain. Makalipas pa ang ilang araw, muling nagkita si Jeron at Amaya nang minsang maglakad-lakad muli ang dalaga sa kagubatan. Umaasa rin kasi si Amaya na baka makita niya ulit ang binata at ganoon nga ang nangyari. Bumalik rin ang binata sa gubat upang muli ring makita ang dalaga. Habang tumatagal, unti-unti silang nakakapagpalagayan ng loob. Naikukwento na rin nila sa isa't isa ang tungkol sa mga buhay-buhay nila. Minsan na rin naitanong ni Amaya sa binata kung ano bang buhay ang mayroon sa syudad kung saan ito nakatira. "Maayos naman, medyo magulo lang minsan pero masaya, lalo na kapag may mga kasiyahan o pagdiriwang na nagaganap doon. Sobrang saya talaga. Ang totoo niyan, piyesta doon sa barangay namin sa susunod na linggo. Kung gusto mo pwede kang sumama sa akin. Masaya doon at sigurado akong mag-i-enjoy ka kapag pumunta ka." Saad ni Jeron. Kasalukuyan silang nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Nasayahan naman si Amaya sa mga narinig. "Mukhang masaya nga, pero ano yung piyesta?" tanong ng dalaga habang kumakain ng mga dalang pagkain ng binata. Bahagya namang napatawa si Jeron. "Wala ka nga talagang alam tungkol sa buhay sa syudad. Yung piyesta pala, yun yung parang ipinagdiriwang yung kaarawan ng barangay. Hindi ko lang sigurado pero yun ang pagkakaalam ko. Ang gulo, no?" Saad ng binata na natatawa pa. Pero naalis din iyon nang makitang tila na wala ang ngiti sa mukha ng dalagang kasama niya. "Bakit parang malungkot ka? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan?" tanong niya rito. "Wala, kasi ano lang Hindi ko alam kung makakasama ako sa iyo. Tiyak naman na hindi ako papayagan ng inay. Gusto ko sana pero wag na lang." Malungkot na tura ng dalaga. Nagpresenta pa ang binata na ipagpapaalam niya si Amaya sa inay nito, ngunit tumutol ang dalaga. Lalo lamang magagalit ito, kaya naman dahil doon ay nagdesisyon silang wag na lamang ipaalam kay Samantha ang tungkol sa pagsama ni Amaya kay Jeron. Masayang inihatid ni Jeron si Amaya patungo sa bahay nito galing sa piyestahan. Oo, natuloy sila. Kapwa may mga ngiti sa kanilang labi, lalong higit na sa dalagang sapagkat iyon ang unang beses na nakaranas siya ng ganoong kasaya. Kaya hindi mo maipinta ang sayang nararamdaman niya, subalit unti-unting nawala ang ngiti na yon nang makasalubong nila si Samantha sa daanan at halatang galit ito dahil sa matalim nitong tingin. Inay, magpapaliwanag po ako." Hindi na natapos ni Amaya ang kanyang sasabihin dahil bigla na siyang inatak ni Samantha palapit sa kanya. "Ikaw, umalis ka na at lubayan mo ng anak ko. Huwag ka na magpapakita pa rito." Magaan man ang boses ni Samantha, ngunit naroon sa loob niya ang galit. "Mawalang galang na po pero bakit niyo ba pinagbabawalan si Amaya na makipagkilala sa iba? Bakit parang kinukulong niyo siya rito? At saka hindi niyo ako mapipigilan na pumunta rito at makita si Amaya. Dahil mahal ko siya. Mahal ko si Amaya." Mariin na wika ni Jeron
Ngunit naroon pa rin ang paggalang niya sa ina ng babaeng minamahal niya. Napailing na lamang si Samantha at saka napangisi. Mahal, paano kung sabihin ko sa iyong hindi siya pwedeng mahalin ng kahit sino mang lalaki? At kung sino man ang magtangka na kunin siya sa akin, ay papaslagin ko. Saad nito saka nagpalit ng anyo bilang isang aswang sa harapan mismo ng lalaki at ni Amaya. Nalaki ang mga mata ni Jeron, hindi makapaniwala. Anong klaseng aswang ka? Gulat na saad ng binata. Oo, at ganoon na rin si Amaya, kaya lubayan mo na siya. Dahil kung hindi ako magdadalawang isip na dukutin niya ang puso mo at gawin kang pagkain. Asik ni Samantha na tinatakot ang binata. Ngunit iyon naman talaga ang gagawin niya sa oras na hindi pa nito lulubayan ng kanyang anak. Hindi, huwag ka maniwala sa kanya. Jeron, hindi ako kagaya niya. Pagtutol naman na saad ni Amaya na nasa likuran ni Samantha. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi ka po umalis, gagawin ko kung ano ang sinasabi ko kanina. Uwi ka ni Samantha. Napatakbo naman agad si Jeron palayo ron dahil na rin sa takot. Ngunit nilingon niya muna ang dalaga bago siya tuluyang umalis, na animoy nagpapahiwatig na babalikan siya nito. Sa katunayan ay matagal nang alam ni Amaya na hindi ordinaryong tao ang kanyang ina. 13 anyos siya noon nang malaman niya ang tungkol doon. Isang gabi kasi nagising siya na mula sa pagtulog at wala doon ang kanyang ina. Kaya naman hinanap niya ito sa buong bahay, ngunit nang pagsilip niya sa kanilang maliit na bintana ay doon niya nakita si Samantha na kumakain ng isang hilaw na karne ng hayop. Sa tabi pa nga nito ay naroon ang balahibo at dugo ng hayop na kinakain ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwala ng mga oras na yon. Nais niyang sumigaw ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Dali-dali na lamang siyang tumakbo pabalik ng kwarto dahil sa takot. Ngunit ang natuklasan niyang yon ay pinanatili niyang lihim sa kanyang ina. Hindi niya inamin ang kanyang natuklasan. Paulit-ulit na sampalang natamo ni Amaya mula sa kanyang ina na makauwi sila ng bahay. Napatumba na lamang ang dalaga dahil sa lakas ng sampal ni Samantha. Ngayon aminin mo sa akin, kailan pa kayo nagkikita ng lalaking yon? Matagal na ba? Galit na saad ni Samantha. Mga ilang linggo na ho, inay. Sagot ng dalaga. Ilang linggo? Kung ganon, ilang linggo ko na rin palang nagsisinungaling sa akin. Hindi ako makapaniwala, Amaya. Natuto kang magsinungaling at suwayin ang mga sinasabi ko sa iyo nang dahil sa lalaking yon. Ano bang ipinakain niya sa iyo at nagkakaganyan ka? Pero inay, mabait naman siya. Hindi siya kagaya ng mga kinukwento niyo sa akin na masasama at mapagsamantala. Umiiyak na sagot ni Amaya.